Ito ay ang estatwa ng isang legendary na Filipino boxer, pero hindi ito si Manny Pacquiao. Sa harap ng estatwa ng isang anghel na may hawak na half circle, nakarato lang nakasulat ang World Flyweight Champion. At sa gilid nito ay may kulay gintong boxing gloves. Makikita ang isa pang estatwa at sa bandang ibaba nito mababasa ang nakaukit na pangalang Pancho Villa. At sa ibaba nito, ang huling araw niya sa mundo, Hulyo 14, 1925. Bako-bako at nagbabakbak na ang pintura, halos hindi na mamukaan ang mukha nito. Sa ibaba nito ay mayroong kulay maroon na puntod at napapaligiran ng basura at iba't ibang halaman na unti-unti nang sinasakop ang puntod ng dating tanyag na boksingerong nagbigay karangalan hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong Asya. Ito ang kwento ni Pancho Villa, ang nakalimutang World Flyweight Champion. Si Francisco Villaruel Gilledo o mas kilala sa kanyang stage name na Pancho Villa ay ipinanganak sa Ilog Negros Occidental noong ika-1 ng Agosto 1901. Inabando na sila ng kanyang ama noong siya ay 6 na buwang gulang pa lamang. Lumaki si Pancho sa hasyenda ng isang mayamang lokal. Tinutulungan niyang mag-alaga ng mga kambing ang kanyang ina sa bukid ng kanilang amo. Sa edad na 11 ay naglayag siya papuntang Iloilo City upang magtrabaho bilang tagalinis ng sapatos. Nakilala niya dito ang isang lokal na boksingero at naengganyo siyang pumunta ng Maynila at manirahan sa Tondo. Paminsan-minsan ay nakikipag-sparring siya sa mga kaibigan. Dito na siya napansin ng mga suki ng mga boxing match. Taong 1919 ay lumaban siya sa kanyang kauna-unahang laban bilang isang profesional na boksingero at natalo niya si Albert Castro. Sa loob ng 2 taon ay tinagurian na siyang Philippine Flyweight Champion ng kanyang talunin si Terrio Pandong. Taong 1922, bumalik siya ng Negros Occidental upang magretiro ng maaga mula sa boxing, matapos siyang tanggihan ng may pagkamuhi ng isang nililigawang babae. Ngunit napilitan siyang bumalik sa ring dahil na din sa mga tagahanga. Sa panahong ito ay napunta siya sa ilalim ng pangangalaga at pagtuturo ng 2 malalaking pangalan sa larangan ng boxing. Ang isa ay isang Amerikanong promoter ng boxing na nakabase sa Maynila na si Frank E. Churchill at ang isa naman ay isang Filipino ice plant executive at boxing manager na si Paquito Villa. Ang palayaw ni Pancho Villa ay bilang pagkilala sa dalawang ito, depende sa source. Ang isa naman ay nakuha ni Churchill ang pangalang Villa mula sa isang Mexicanong guerrilla leader at ang isa pa ay legal na inampon ni Paquito Villa si Francisco Gilledo noong 1918 pa lamang at pinalitan ang pangalan nito bilang Pancho. Kalagitnaan ng Hunyo 1920 hanggang Oktubre 1921 ay nakilala niya na sa Manila pa lamang ang Amerikanong future World Junior Lightweight Champion na si Mike Ballerino. 6 na beses niya itong tinalo sa laban. Si Ballerino ay imamanage din ni Frank Churchill sa pagkarating sa Amerika. Mayo 1922, nakatanggap ng isang paanyaya si Pancho mula sa sikat na promotor ng boxing na si Tex Rickard upang lumaban sa Estados Unidos. Tinanggap niya ang paanyaya at naglayag pa Amerika kasama sina Frank Churchill at Paquito Villa. Pagkadating ay sinetap agad siya ng laban sa isang bata ngunit talentadong sparring partner na si Enrique Chafarday. Hulyo 1922, sa Jersey City napanalunan ni Pancho Villa ang kanyang kauna-unahang laban sa ibang bansa laban kay Abe Goldstein. Sa panahong ito ay nakikilala na si Pancho sa larangan ng boxing at nakatakdang lumaban sa Amerikanong flyweight champion na si Johnny Buff sa darating na ika-15 ng Setyembre 1922. Natalo ni Pancho si Buff sa 11th round at napanalunan niya ang American Flyweight Championship. Sa panahong ito ay 4 na buwan pa lamang si Pancho sa Amerika. Sa sumunod na taon ay natalo naman si Pancho kay Frankie Genaro base sa puntos. Isang pagkapanalo na lubusang nakatanggap ng pamumuna at pintas mula sa mga manonood at tagahanga ng boxing. Sa parehong taon ay nagdesisyon ang Welsh at former World Flyweight Champion na si Jimmy Wilde na bawiin ang kanyang maagang pagreretiro at lumabang muli para sa World Flyweight Championship na gaganapin sa Amerika. Kahit na mas mainam na ilaban ang American champion na si Frankie Genaro kay Jimmy Wilde, ay mas pinili ng mga promotor ng boxing ang sumisikat na si Pancho Villa para sa gaganaping laban. Si Jimmy Wilde ay may nickname na The Mighty Atom, Ghost with the Hammer in his hand, at The Tylerstown Terror
Ang kanyang record ay 139 wins, 3 losses, 1 draw, and 5 no contests, at ang kabilib-bilib na 99 wins by knockout. Sa kanilang pre-battle statement, sinabi ng 31 taong gulang na si Wilde, "I appreciate the fact that in Villa, I am going to meet one of the toughest little men in boxing. I appreciate the fact that I am going to be put to a real test, and that is what I have prepared for." Balik statement naman ng 21 taong gulang na si Pancho, "I am in condition, and once in condition, my worries are over. I do not intend to give Wilde a minute's rest while we are in the ring." 18 ng Hulyo 1923, dumating na ang araw ng laban nila Jimmy Wilde at Pancho Villa sa Polo Grounds ng New York City. Hindi binigo ni Pancho ang mahigit 20,000 na tagahanga niyang nagsisigaw ng Viva Villa. Unang round pa lamang ay madugo na ang mukha ni Wilde. Mabilis ang kaliwang kamay ni Pancho Villa at mapanganib ang kanyang mga suntok. Sa pangatlong round ay maga at dugo na ang mata ni Jimmy Wilde. Naririnig na ang sigawan na itigil na ang laban. Tumumba si Wilde sa ika-4 na round. Sa ika-5 round ay muling bumagsak si Wilde. Tiningnan ni Pancho ang referee, tila nakikiusap na tapusin na ang laban. Ngunit ayaw sumuko ni Wilde. Iginiit niya na ituloy ang laban. Ginaangan ni Pancho ang kanyang atake sa ika-6 na round. Napuna ito ng kanyang manager na si Paquito Villa at tinanong siya kung ano ang nangyayari. Sagot naman ni Pancho ay isa itong walang kabuluhang pagpatay. Sinabihan siya ng kanyang manager na tapusin na ang laban. Pagtunog ng bell para sa ika-7 round ay umaktong susuntok mula sa kanan si Pancho na siyang naghimo kay Wilde na itaas ang kamay. Dito sumuntok si Pancho sa kaliwang tiyan ni Wilde. Pagkatapos ay kanang kamao naman sa panga ang kanyang pinangtapos sa laban. 5 minutong nawalan ng malay sa ring si Wilde. Tapos na ang laban. Dahan-dahang inalalayan ni Pancho si Jimmy Wilde papunta sa kanyang corner. Pinasalamatan naman siya ng asawa nito sa kanyang ikinilos. Isang malakas na papuri mula sa mga manonood ang natanggap ni Pancho, habang ang bugbog saradong si Jimmy Wilde ay binuhat papunta sa dressing room. Hindi na muling lumaban si Jimmy Wilde. Bago bumalik sa Inglaterra ay inanunsyo ni Wilde ang kanyang pagreretiro sa boxing noong ika-1 ng Enero 1924. Ang asawa niyang si Griselia Concepcion na naiwan sa Manila ay tinanong ng media kung ano ang masasabi nito sa naging resulta ng laban. Ang sagot niya ay, "You cannot imagine the happiness I felt upon receiving the first notices of the victory of my husband. I cried not because of pain but emotion. I was hoping for his triumph." Habang ang dating Pangulong Emilio Aguinaldo naman ay binati siya sa kanyang pagkapanalo at binigkas ang damdamin ng sambayanan at sinabi niyang, "Congratulations, Pancho. Come back to us and defend your title here." Lulan ng SS President Grand Luxury Liner na siyang nagdala sa kanya sa Estados Unidos, ay bumalik si Pancho sa Pilipinas at sinalubong siya ng isang hero's welcome. Isang malaking parada mula sa airport hanggang sa mga pangunahing kalye ng Manila. Libo-libong mga tao ang bumati kay Pancho para sa kanyang pagbabalik. Pagkatapos nito ay dumiretso siya papunta sa isang piging sa palasyo ng Malacanang na ipinahanda ng dating Presidente Manuel Quezon para sa kanya. Binalikan din ni Pancho ang kanyang probinsyang pinanggalingan, ang Negros Occidental, at noong ika-2 ng Mayo 1925. Bago bumalik ng Estados Unidos ay nakipaglaban muna si Pancho kay Clevercencio sa Wallace Field. Walang duda na naipanalo ito ni Pancho. Bumalik si Pancho Villa sa Estados Unidos para paghandaan ang laban niya kay Jimmy McLarnin para sa isang non-title match na gaganapin sa Ewing Field sa San Francisco sa darating na ika-4 ng Hulyo 1925. Ilang araw bago ang laban ay namaga ang mukha ni Pancho dahil sa isang impeksyon sa ngipin. Ayon sa ilang balita ay pumunta sa isang dentista si Pancho Villa upang ipabunot ang ngipin bago magsimula ang laban. Sa kabila ng sakit at pamamaga ng kanyang pisngi ay nagpumilit pa rin si Pancho na tumuloy sa laban. Sa karamihan ng round ay isang kamay lamang ang ginamit ni Pancho dahil ginagamit niya ang isa pa para protektahan ang parte ng mukha kung saan siya binunutan. Natalo siya dahil dito. 2 o 3 araw matapos ang laban ay binunutan pa siya ng 3 ngipin dahil nagkaroon pa siya ng impeksyon. Pinayuhan siyang magpahinga ng kanyang dentista. Ngunit mas pinili ni Pancho na gugulin ang ilang araw kasama ang mga kaibigan at makipag-inuman. Lumala ang kanyang kondisyon at itinakbo siya sa ospital noong ika-14 ng Hulyo 1925.
Nadiskubring kumalat ang impeksyon hanggang sa kanyang lalamunan at nagdulot ito ng tinatawag na Ludwig's angina. Agaran siyang inoperahan ngunit nakoma siya at binawian ng buhay kinabukasan. Hindi na siya umabot sa kanyang ika-20 araw na kaarawan. 17 araw na lamang sana ay kanya itong ipagdiriwang. Ibinalik ang kanyang mga labi sa Maynila at inilibing sa Manila North Cemetery noong Agosto 1925. Si Pancho Villa ang kauna-unahang Asian na nanalo sa World Flyweight Championship. May taas na 5'1" at bigat na hindi lalampas sa 51 kilograms. Isang grupo ng international media men ang nagbansag kay Pancho Villa bilang Best Flyweight of the Century dahil sa kanyang 7 taong karera na may 99 na kalaban kung saan nanalo siya ng 22 via knockout at 49 via decision. Oktubre 1961, isinama si Pancho Villa ng Ring Magazine sa kanilang sariling Hall of Fame. Late na nai-elect si Pancho Villa sa International Boxing Hall of Fame noong 1994, ikalawang Pilipinong pinarangalan pagkatapos ni Gabriel Flash Elorde. Naipinanganak halos 10 taon matapos sumakabiling buhay si Pancho. Sa listahan naman ng Ring Magazine noong 2002 sa 80 Best Fighters of the Last 80 Years, nasa ika-59 ang kanyang rank. Marahil ay kung hindi siya maagang nawala ay mas mataas sana ito. Hanggang dito na lang. Sana sa pamamagitan ng video na ito ay maengganyo tayong pahalagahan at panatiliin ang mga memorya ng mga taong nagbigay karangalan sa ating bansa. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at pindutin na rin ang notification bell. Hanggang sa muli.